Dito tayo ngayon sa may tapat ng school ni Derek. Ayan kung saan ko siya in-enroll. Silip ko sa inyo. So, nandito kami ngayon sa court. Ayan, nagpapaaraw. So, time check, it's already 9 in the morning. Pumunta kami dito ng 8 pasado 8 na. So, nag-exercise ako ng konti doon. Yung bike, ganyan. So, ipapakita ko sa inyo yung school ni Derek. So, ayan guys. Yan. Yung tapat na building na yun, yung school. So, doon yung aming edipisyo. Yung building na kung saan kami nakatira. So, ayan yung court. Ayan, basketball siya. So, ayan sa school na yun guys is semi-private. So, ibig sabihin, ang tawag dito is concertado. So, semi-private siya. So, meron kasing tatlong dito guys ng school, which is private, semi-private, and public. Privado, concertado, tsaka publiko. So, yung mga anak ko is nasa semi-private sila. So, meron tulong yung gobyerno sa komedor kung tawagin. Yun yung pagkakain sila. Normally dito sa Spain, yung mga bata dito sila kumakain sa school kasi nga yung mga trabaho ng mga magulang pag diretso ganyan. So ayun, mas prepare nila na ikidar or like pag-stay na lang yung mga bata sa school. So may nagtanong kasi dito kung ano daw yung kung ano pa yung tungkol sa school. So mag pa daw ako, more on sa mga sa school, sa mga bata, ganyan sa pag-aaral. So, ayun guys, ang semi-private, ang binabayaran namin dito is yung komedor, yung pagkain nila, and then, meron silang parang private insurance din, na parang once a year lang naman yon. Parang ang binabayaran namin once a year, pag semi-private is nasa 90 to 100 euros. Pero pag public, walang bayad guys ha. And then dito sa semi-private din pala, meron silang uniform. And then what about the books? So, meron din kaming ina-applyan dito na pwede nila kayong pahiramin ng books kung tawagin ASEDE. So, parang yun yung humahandle ng case na yon about sa mga books ng mga bata. So, mag-a-apply ka din nun. So, meron din yung mga bata nun para at least makalis din kami sa mga gastos kasi nga ang gastos talaga pagpasukan, like minsan sa ASEDE kasi sa mga libros meron silang kulang na binibigay, so kailangan mong bilhin yun. Ang mamahal pa naman ang mga books and then yung mga uniform. So ayan, ang pasok nila dito is September, mga 7, 8, 9, ganyan, kung saan tumapat yung o kaya kahit naman Webis tumapat yung 8 or 9, yun yung start ng klase. So ano pa nga ba, September, tapos meron silang bakasyon tuwing, marami silang vacation dito guys, like Pasko, Christmas break, hanggang na yon, hanggang Three Kings, ayun. Tapos yung mahal na araw, ganyan. So yung pasok is September hanggang June ng third week. Like June 20, 21, 22, mga ganyan. Kung kailan tumapat din yung So ano pa? Meron ding dito guys, meron din silang subject ng English. Pero yung pag nabasa mo dyan na na meron silang bilingual ba tawag doon? Like ayun, merong English subject. So, dito sa school ng mga bata naman na pinag-anuhan ng anak ko, normally meron silang English na subject. Ayun yung school. So, si Lobel nga kasi guys, nasa kabilang school pa. Ang kasi dito guys, hindi ka pwedeng basta-basta lang mag-transfer. So, kailangan mo muna nilang i-check kung yung availability or yung plaza kung tawagin. So kaya si Lobel wala siyang nakuwang slot. So ang mangyayari is magi-stay muna siya kung saan siya nag-aaral dati, which is doon sa Diego de Leon. Nandito na kami ngayon sa distrito ng Villaverde dito sa Los Angeles. Kaya ngayon si Derek muna dito, pero
as long as si Derek ay nag-aaral na dito, meron na kaming puntos o may malaki na yung chance na makapag-transfer si Lobel dito. So kumbaga parang ipa-priority siya kasi may mga puntos-puntos yan kung tawagin, or points. Kailangan nilang bigyan ng points yan, like halimbawa Pamilya Numerosa kami, yun, may points yun. And then pag may kapatid ka na nag-aaral dito sa sentro na to or sa school na to, yun, puntos din yun. So ayun, kapag may mga puntos-puntos talaga yan. So kaya tiyaga muna na mag-ano kami guys, na maghintay para kay Lobel. Hindi siya basta-basta talaga na pag sinabi mong mag-transfer ka, mag-transfer automatically, mag-transfer ka na like sa Pilipinas, 'di ba? So dito hindi guys, napakahirap ang mag-ano ng school. So kailangan mo na ng availability kung saan merong available na slot para sa kunwari grade 2 or grade 3 ganyan. Primarya nga pala ang tawag sa elementary, and then yung high school is ESO, and then obligatory to guys na kailangan. Meron din silang dito tinatawag na infantile, which is yung kindergarten or kinder 1, kinder 2 ganyan. Kinder, prep, and then elementary, which is yung primarya, ESO, which is yung high school, and then senior high school yung bachillerato or EPP medio, ganyan. Tapos after ng bachillerato, pwede ka nang mag-university or EPP superior kung tawagin, yung parang college na yon. Ayun, so si Ganda, sa case niya kasi ngayon, from bachillerato, from senior high school, na siya ng EPP. Kasi nga nahihirapan siya sa math, so sabi niya mag-EPP na lang siya. So mula sa EPP medyo, mag-EPP grado pa siya para, kasi yun yung parang pinaka-college eh. So ang course na kukuhain niya is turismo, hosteleria, turismo. Yan, more on sa tourism siya. So ayun lang guys ang aking ma-share sa inyo. So si Ate Ganda ngayon is nasa malayong school. Hi guys! So for today's video, samahan nyo kong tignan kung nakapasok ba sa kung yung tinatawag na matrikulasyon o yung admission kung tawagin dito sa Spain. Kasi in-enroll ko si Ganda via online dito sa school na to. So isang school lang kasi nilagay ko dahil yun lang naman yung mas malapit dito sa amin, kasi yung iba ang lalayo na, which is public school kasi dito sa Spain. So Escuela Superior Hostelería y Turismo de Madrid, kasi ang gusto niya is turismo. So ngayong araw na to, today is July 15. So kasi dito guys, kapag sinabing meron kasing kalendaryo kung tawagin ng eskwelahan or ng Comunidad de Madrid pagdating sa educational system or yung sa education ba, meron silang tinatawag na date na kung kailan ka lang pwedeng magpasa ng admission or ng para mag-apply ka or para mag-ipasok mo sa school yung bata. So ginawa namin ito nung kailan ba, parang katapusan ng June yata. Ganon, parang isang linggo lang yon, June 23 yata, parang ganon, tas 1 week lang siya. And then sa online pa, pahirapan. So pagkatapos nung nakaraan, nung last week yata, parang nakita na kung ilang puntos, kasi diba sabi ko sa inyo may mga puntos talaga siya kapag ka mag-enroll ka, o depende yun sa puntos mo kung makakapasok ka sa school. Hindi kagaya sa Pilipinas na walang puntos na kapag sinabi mong enroll ka dito o mag-transfer ka, basta hawak mo lang yung Form 137 or Form 138 pa yun kung tawagin, or Good Moral, pasok ka na. Dito hindi. So ayun na nga, puntos. So parang yung puntos ni Ganda is parang nasa 16 ganyan puntos. So ayun na nga, lumabas last week, and then kahapon makikita na kung na-admit siya o no, admitido o no admitido. So nandito yan guys, ayan. So titignan natin ngayon dyan, sa sa school, kung admitido siya o hindi. So dito siya sa admission grado medio, kasi grado medio siya. Kasi dito, ang educational system dito is, kagaya sa Pilipinas, elementary, which is primarya dito. So 6 na taon yun. Pero bago yun, pwede mo rin siyang i-enroll ng kinder, which is infantile kung tawagin dito. And then, parang 3 years din yata yung infantile dito.
And then sa Pilipinas, di ba, may kinder 1, may kinder 2, ganyan. And then bago mag-elementary or bago mag-primarya na 6 na taon. So after ng 6 na taon, mag-enroll naman siya ng ESO, which is yun yung high school. 4 na taon yon. And then pagkatapos noon, meron ding parang senior high school din dito or parang ano na rin siya, pre-college. Ayun. So, tinatawag namin dun dito is bachelerato or EPP Medio. So, 2 taon yon. Yung EPP Medio na yon, 2 years. And then yung bachelerato, 2 years. So, ayun yun. Parang senior high school kung tawagin din yata sa Pilipinas. And then, pagkatapos nun, pwede ka nang mag-EPP superior. So, parang college na din yan. Actually guys, yung EPP Medyo, college na rin, parang college na rin yan kasi nga, pag-aaralan mo na is yung kurso na gusto mo, which is kung hosteleria, turismo, ganyan, o kung anumang field or career ang gusto mo. So, mas madali kasi daw yung EPP o yung formasyon professional kung tawagin dito kaysa sa bachelerato. So, maraming nahihirapan sa bachelerato. So, kaya si Ganda, nag-bachelor siya pero gusto niyang mag-ship sa EPP. So, kaya, yun nga, sinip namin siya sa EPP and then ngayon nga, titignan natin kung pasok siya sa school na ito. So, unfortunately, nakita ko na nga kanina to, bago ko i-vlog, na nasa, no admitido siya. So, ayan. Makikita dito sa site na to, yung mga admitidos and no admitidos. So, nandito siya. Nakita ko na yung pangalan niya dito. Alam ko nasa unahan siya eh. Eto, nasa number 15 siya. So, eto nga yun. Yung kay Ganda. So, eto kasi yung phase 1. So, meron pang resultado del sorteo. Sorteo ba ito? So, ito yung phase 1. So, meron pang phase 2. So, kung makakapasok talaga siya o hindi, maghihintay kami sa phase 2. Kagaya din nangyari sa 2 bata. So, bago namin sila i-enroll, ganun din, tinignan mo na yung mga puntos-puntos. Kaya, ang hirap, diba? Ang hirap mag-enroll dito, guys. Sobra. As in, first time ko palang kasing gawin to, yung mag-enroll via online. Sobrang hirap na hirap ako. Hindi kagaya din sa Pilipinas na pupunta ka presentially. So, presential. Yung face-to-face ba? Eh, dito kasi ganyan, online. Pumunta na kami presential dito sa school na to, pero kailangan daw talaga mag-enroll sa online. So, maghintay na lang tayo, guys, kung makakapasok siya dito sa public school na to o kailangan namin siyang ipasok sa private. So, pag private, syempre, mas mahal, may bayad. So, yun lang. Kaya, maghintay pa tayo ng phase 2 para makita kung na-enroll na nga si Ganda. So, ayun na nga guys. Dito kasi, ang publiko walang bayad. And then, ang babayaran mo lang is yung komedor kung tawagin. Yun yung parang lunch, nila, nakakain sila sa school, ganyan. And then, yung mga extra curricular activities, like mostly, ang mga magulang ini-enroll yan pag elementary, pagka may trabaho yung magulang na hanggang hapon, hanggang gabi, ganyan. So, kailangan nilang ipasok mo ng mga bata hanggang sa hapon. Kaya, ayun. So, kinakailangan i-komedor namin sila para doon na sila kumain. Para hanggang hapon, doon na sila, ganyan. And then, after ng klase, meron silang extra curricular activity na bayad yon, kailangan bayaran. So, sa public and private, meron nun. So, meron tinatawag na publiko, privado and konsertado. Konsertado yung semi-private. So, yun. So, yung mga bata, mga konsertado sila, semi-private. And then, itong kay Ganda, yung in-enroll natin siya dito is publiko to. Kaya ngayon, maghanap tayo ng ibang other option na kung merong mga konsertado na iba pang school na pwedeng pasukan ni Ganda kasi hindi tayo pwedeng mag-base lang dito. Hindi natin siya kailangang hintayin kung makakapasok siya o hindi kasi talagang sugal. Kaya ngayon guys, ayun, maghahanap pa tayo ng ibang school. So, sobrang hirap. Para sa mga nagtatanong, shoutout dun sa nagtanong ng educational system nga dito sa Spain. Ayun, mahirap siya kasi yung pag-enroll hindi siya basta-basta. So, kung may mga plaza, kung tawagin, or slot, makakapasok ka. Pero kung wala, as in wala talaga.
Kaya ayun guys, so ikakat ko muna dito yung video na to. Itutuloy na lang natin siya sa ibang araw para i-update ko kayo kung ano nang nangyari sa ano namin, sa solicitude or sa ina-apply natin. Abangan natin yung ibang mga vlogs ko kapag pumapasok na sila, kung paano namin kung paano ko ma-handle na after ko kay Derek ihatid dito, tatakbo ko doon, and then hindi ko nga alam kung paano magiging trabaho ko kasi guys, ang ginagawa ko kasi is kailangan kong nakadepende ako sa kung anong schedule ng mga bata para doon ako, alam mo yun, yung kung anong oras ako pwede mag-work, kung ano ko sa work. So kailangan unahin ko muna, i-priority ko muna yung schedule ng mga bata, then saka ako kailangan sa trabaho. So napakahirap guys maging nanay, ganto ganyan, kasi kailangan mo munang yung oras mo para sa mga bata. So ganun dito guys, ang hirap, pakahirap na i-handle ng sitwasyon kapag may mga maliliit kang anak na kailangan mong ihatid, na kailangan kanila. So ang oras nga pala dito guys, normally ang pasok talaga is 9, nag-i-start ng 9. May mga ibang school na nag-i-start ng 10, kagaya ng school dati nila, yung school dun sa Diego de Leon, na kung saan nandun pa rin si Lobel. Nang start nun is 10, tapos kung ayaw mo siyang i-komedor or pakainin doon, komedor kasi yung tawag doon, uuwi ka ng 1 yata, and then babalik ng 3 ng hapon. Pero kung kaya lang nga kasi, diba gaya ng sabi ko sa inyo, tatrabaho ang mga, normally nagtatrabaho yung mga magulang, kaya ini-stay na nila ng diretso yung mga bata. So hindi mo na kailangang umuwi nun. So diretso na yon from 10 to 5 ng hapon. Yun yung oraryo doon sa Diego de Leon. Dito naman guys, kay Derek, ang pasok daw dito is 9 ng umaga, and then uuwi ng 1 din, and then 12:30 yata 12:30, tas babalik ng 2, tapos hanggang 4:30 na yon. Pero kung iko-komedor mo, 9 ng umaga hanggang 4:30 ang klase dito. So ayun, iba-iba guys, iba-iba yung mga ng school, ang oraryo ng mga school. Meron naman kami pinagtanungan, public school siya dito sa Los Angeles, na kung saan natawagan din si Derek, pero hindi na lang din ako pumayag kasi nga half day lang siya. So from 9 to 2 hindi na babalik. Tas hindi na siya ina-allowed na kumuha ng komedor. Pero kung gusto mo siya talagang i-komedor, ang komedor doon ay 2 hanggang 3:30 yung lunch time nila. Tama, alas 2 hanggang alas 3:30, 3:30. So right after that kukuhain mo na yung bata. Or hindi ko alam kung meron silang extracurricular, which is ina-allow din ng mga magulang na i-enroll sila ng extracurricular activities, like halimbawa mga taekwondo, mga ganyan, basketball, volleyball, or ballet, ganyan. So after ng klase, like for example hanggang 4:30 yung klase dito, so merong 1 hour, like 4:30 hanggang 5:30, pwede mo siyang i-stay dyan para magkaroon ng extracurricular activities. Like alam mo, yung mga magulang hanggang alas 6 pa ng hapon ang tapos ng trabaho nila, so ini-stay muna nila yung bata sa extracurricular activities. Like may extra bayad yun na monthly na 40 something ganyan, 44 or 45 ganyan. So meron ding swimming, ganyan. So iba't ibang extracurricular activities. And then ano pa ba, meron ding iba 2 hours yung para mas mahaba, like halimbawa 4:30 ang tapos dyan, 4, 5, 6 hanggang 6:30 natatapos yung nila extracurricular. So doon mo palang susunduin yung bata. So ganon dito guys, mas gusto ng mga nanay na hanggang i-enroll sila ng extracurricular activities para at least panatag sila na, alam mo yun, mas okay kasi na nasa school yung mga bata, din
minsan, para at least natututo lang sila, nandyan lang naman sila, at saka sobrang higpit ng ano dito, seguridad sa mga bata. Kaya, ayun. So, minsan hindi naman may iwasan na ipatawag ka kasi masama pakiramdam ng mga bata or may algong alimbawang nangyari, ganyan. Bawa na ipit sa upuan, may mga ganong cases akong na-experience na. So, ayun, kailangan mong umuwi, kailangan mo sunduin yung bata. Yun lang, talagang kapag may mga anak ka, kailangan lagi mong ano-ano pa rin yung mobile mo just in case tumawag yung school, ganyan. Sumakit yung tiyan o nahihilo yung bata, nagsuka, ganyan. Ilang beses na rin nangyari sa amin yun na pinatawag kami na nasa trabaho ako. Buti na lang kamo, last year lang pinatawag kami kay Derek. Nagtuturo ako nun. Pinayagan ako ng direktora na umuwi, tsaka ng mga estudyante ko. So, ganun lang. Kaya kailangan talaga kapag may mga anak ka, malaking responsibilities yun. Malaking responsibilidad yun. Kaya, ayun, kailangan ganun talaga dito. Kapag ano ka na, pag magulang ka, lagi mo ipa-priority yung mga bata. Hindi ko mo pag nasa school kampante ka masyado. Syempre may mga instances talaga na may mga ganong nangyayari. Pero syempre ipagdadasal din natin lagi yung mga anak natin na safe sila. Alam mo yun. Yeah, hindi naman laging ganun ang nangyayari. Like once a year lang naman or twice a year. Halimbawa, masama pakiramdam lalo na pag winter, hindi maiwasan na nagkakasakit yung mga bata. Yun, normally ganun yung tinatawag nila sa amin na masama pakiramdam ng bata, nagsuka, nilalagnat, ganun. So like twice a year. O minsan kung hindi si Lobel, si Derek, ganyan. Tapos minsan si Ganda rin pala. May times na nahihilo siya. Kailangan namin siyang sunduin. So yun lang guys yung ano dito, yung pag-aaral, yung education dito sa Spain. Malaki din yung pagkakaiba niya talaga sa Pilipinas kasi nasanay tayo sa Pilipinas na alam mo yun, madaling mag-enroll, madaling makapasok, kaya lang yung mga bata minsan, di ba, tamad mag-aral. Pero dito kasi talaga hindi pwede obligatoryo kang mag-aral. Ayaw ng ano dito na hindi nag-aaral yung mga bata. So questionin ka bakit hindi mo pinag-aaral yung mga bata. Kaya obligatory talaga na pag-aralin mo ng elementary hanggang high school. Or yung ano naman kasi yung prep or yung kindergarten is not hindi siya mandatory or hindi siya obligatoryo. So yun lang yung elementary lang tsaka high school. And then kapag kung ayaw mo na mag-bachillerato, kung ayaw mo na mag-EPP, ayun, formasyon professional yung EPP guys. So ayun, hindi ka naman na anuhin. Kung gusto mo na magtrabaho, ganyan. Pag na-reach mo na yung 16 years old. Nga pala guys dito, pag 16 years old, pwede ka na magtrabaho. Pipirma lang yung magulang, pwede kang mag-working student. Ayun. So, sa Pilipinas, di ba, pag 18 years old lang yata pwede magtrabaho dyan. So, dito 16 pwede na. While nag-aaral yung bata. So, yun lang.